O sa City, o sa Occidental, o sa tanan nga managtanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page o YouTube channel sa UNC. Kumusta? May adlaw. Dazil Humadigson. This is Ozamis Today, Mayo 28, 2025. Sa ato ang mga headlines. Probinsyal nga pangagamhanan palay naghatag kasulbaran sa kalisod sa katawhan, pinaagi sa baratong bugas para sa misa-misnon program. Tulo ka mga infra projects sa Asinso Administration sa Barangay Carmen Annex, ihatagan og update ni Kapitan Kanumay. Baratong bugas para sa misa-misnon, bagong ani. Patas nga pagpaminaw sa mga reklamo, hugot nga gipaniguro sa CTMS. Team Asinso padayon naghatod sa mga proyektong makahatag solusyon sa mga problemang giatubang sa Barangay Trigos. Lalaki nga nag-bump joke nangayog pasaylo. Kapin sa 130,000 pesos nga excess bill sa hospital sa igsuon nga naoperahan sa kidney, wala damha nga ma-zero, igsuon mapasalamaton. Ania ang detalye sa Ozamis Today. Probinsyal nga paggamhanan padayong naghatag ang kasulbaran sa kalisud sa katawhan, pinaagi sa baratong bugas para sa misa-mismong program. Ang good news nining report. Ang bugas nga may barato ni Ana. Nagyaway. Ang bugas nga may barato ni Ana. Tungod sa weng liderato nga nagbunga og Asinso, ang bugas nga may barato ni Ana. Padayon ang bringkamod sa probinsyal nga kagamhanan sa Misamis Occidental aron mapadali ug mapasayon ang kinabuhi sa mga katawhan, pinaagi sa mga programa sama sa baratong bugas para sa misa-misnon o BBM, usa ka inisyatiba ni Governor Henry S. Waminal. Ubos sa suporta ni Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. sa Dakbayan, adlong Martes, Mayo 27, 2025, sa Barangay Ilipusong Covered Court, gi-roll out ay nausab sa Dakbayan sa Ozamis ang ikadwang hugna sa distribution sa maong baratong bugas alang sa musunod nga mga barangay. Barangay Ilipusong, Kapukaw Proper, Pantaon, Dalapang, Gutukan Diot, Mentering ug Kalabayan. Din ang matag barangay nakadawat og tag 50 ka sako nga bugas nga adunay 25 kilos ang matag sako. Nga misuma total sa 350 ka sako ang na-distribute atul sa distribution ug mapalit lang sa abot ay kayang presyo nga 30 pesos kada kilo. Usa kada kung nga itabang, ilabi na sa mga pamilya nga adunay limitado nga source of income. Ang maong programa gisalmutan sa mga opisyal sa probinsyal ug lokal nga panggamhanan, lakip na si OIC Provincial Agriculturist Epifanio Salagoste Jr., City Agriculturist Carlos Pijuan ug mga kapitane sa Barangay Lipusong, Kapukaw Proper, Pantaon ug Dalapang. Gibaklaro ni City Agriculturist Pijuan kalabot sa baratong bugas para sa misa-mission kung BBM, kini usa ka programa nga gilatid sa probinsya din sumala pa niya. Kanina programa ni Governor, province, Governor Henry Waminal. Kani, 30 pesos niya. Kilo. Ang tingala mo, nakakita na mo sa TV na anay 20 sa Manila ug sa Cebu. Actually, kwanto siya. Sa NFA tugikan, ang buffer stock sa NFA, kagawas na ni Presidente. So, hopefully, basig pong pilta sa Mindanao, pohon. Si OIC Provincial Agriculturist Epifanio Jr. mipa sidungog kang Mayor Indy Waminal tungod sa resolusyon nga gipasa ni ini ngadto sa probinsyal nga panggamhanan alang sa lokal nga mga mag-uuma.
Pinaagi ni Gov Henry, ang BBM program ay nahatagan og katumanan ug ang maabot sa local farmers sa Ozamis kasamtangang na-enjoy na karon sa mga Ozamis nun. Salamat kay ta sa liderato ni Mayor Indi nga sa tibok Misamis Occidental siya ray naghimog yung resolusyon, nagpasa og resolusyon, naghatag og pundo gikan sa land preparation sa harvesting nga mga activity sa Basakan. Unang murag swerte gyud kayo kahumana na yan na dayon mosulod ang kakugi sa ato ang mga mag-uuma. Ayon kung mag-harvest na ang inyuhang buhatan o ang syudad sa Ozamis City, naa na po dayoy assistance para sa pag-harvest. Ayon gusto gyud ni gobernador nga mahimong full assistance adtong miaging cropping nga mao ni karon ang ato ang napalit, nagsugod og pamalit sa tipaka or sa humay nga presko nga piso 1 piso higher than the prevailing price sa ato ang mag-uuma. Ipalit na unya ang iyang programa perti kanindot kay ato nang gipabulad, gipagaling, unya sa dihang nagaling na ibalik din sa Ozamis City ang inyong abot para ang inyong paliton o barato. Muna karon nga nahimo ng 30 pesos. Gidugang paniya, Kadtong gauna-una nga mga rice farmers ra ang makabenepisyo, karon kamo nga walay mga basakan nga mamalitay ra ta og bugas, nakabenepisyo na tungod kay 30 pesos na lang ang kilo anang bugas nga ato ang paliton. Atong pakpakan sa gobernador niya ng nindot kay inyang programa. Kay gikan sa pag-ugmad hangtod sa pag-abot sa ato ang abuhan, hangtod nga atong gihungit, makita nato ang kalambuan ug ang ayuda nga gustong ipaabot ni gobernador mga igsoon. sumanan lipusong punong barangay Gregorio Campos ang gisiguro nga makabenepisyo sa BBM Rice program mao mga indigent families sa ilang barangay. Usanay sa programa sa atong provincial government, provincial governor Henry Waminal sa baratong bugas nga gibaligya sa barangay katong mga indigent family, no? Indigent family nga katong paglisod jud palit og bugas sa mahal ba ang gipasiguro kinahanglan mapalit kay aron maka-benepisyo pud sila sa baratong nga bugas sa atong provincial government. Sa padayon nga paningkamot sa provinsyal ug lokal nga pagamhanan, ang baratong bugas para sa misamisnon dili lang usa ka programa kundi sa kabuhing timaan sa tinuray ug lubos-lubos nga serbisyong naglantaw alang sa kaayuhan sa katawhan. Pinaagi sa abot kayang presyo ug dekalidad nga bugas, daghang misamisno na ang mahatagan og kasulbaran sa ilang pang-adlaw-adlaw nga gastuhon subay sa mithi sa padayong pag-asenso sa probinsya sa Misamis Occidental. Tulo ka mga infra projects sa Asenso Administration sa Barangay Carmen Annex gihatagan og update ni Kapitan Kanumay. Gitutukan ni Bernal Texon ang maong balita. Ani ang iyang report. Sa pagsubay sa gitukod nga mga gipatuman nga mga infrastructure development projects sa Team Asenso Administration sa Barangay Carmen Annex, Ozamis City, gibutyag ni punong Barangay Nilson B. Kanumay sa baguhay pa lamang nga interview kaniya ang kasamtangang updates mahitungod sa duha ka mga proyekto nga una nang gibuo sa Team Asenso Ozamis Administration ilalom sa pagpanguna ni Mayor Attorney Henry Indi Fuentes Waminal Jr. ang construction and development of school fence and gate sa Misamis Annex Integrated School nga naglakip sa usa ka unit nga guardhouse, perimeter fence ug hand washing station ug ang pagkumpleto sa Pruto Ingracia Street, Barangay Road ingong kabahin sa mga ongoing infra projects sa Team Asenso Ozamis alang sa tuig 2024 ug tuig 2025. Ang pagkongkrito sa Carmen Annex Barangay Road sa may Pruto Ingracia Street adunay budget nga 6,719,677 pesos. Usa sa mga prioridad nga infra projects ni Mayor Indy Waminal alang sa tuig 2025 sa pagkakaroon gisugda na o kamulo na ang pagtrabaho niini. Ang kanil sa tundalan ni sa ato ani sa local government nato ni sa atong syudad kay mayor ni no nga project karon gani karon ang atong karsada kamulo namang gitrabaho ang atong gipangayo sa iya ha. Nagkantidad kani sa 6,700,000 kapin no. So ongoing ang trabaho. Pasalamatan nga naa na gyud no. Gihatagan niya og pagtagad adto siya mo hawa sa iyang pagkamayor, iya ginagisaad sa ato ang tanan-tanang project sa Tibok Ozamis
mahatag yun niya ngadto sa mga kabarangayan. Matud pa ni Kapitan Kanumay, ang kahimtang sa dalan sa may Prito Ingracia Street na daot tungod kay kini nahimong alternatibo nga agyanan o diversion road sa mga bagong truck atol sa pag-ayo sa tulay sa may Gaisano Capital. Hinungdan sa grabe nga pagkaguba sa maong karsada. Oo, nahitabo man ko nitong tuang agi nga pag-ayo sa ato ang tulay dia sa may Gaisano. Oh, so siya mo nahimong diversion ng ato ang karsada. So ang atong mga dagkong truck dili na nangagi. So mo na nga gumikan nga medyo dili gid siya intended atong mga dagko kay nga truck nga kuan, to mga heavy loaded nga truck. So medyo naguba-guba gito sa gamay dito, no? So gani si Mayor ang yang tan-aw sa atong karsada nga angayan yun pud nga ilisa na. Prito Ingracia. Gawas pa niini mihatag usab og update si punong barangay Kanumay kabahin sa construction og improvement sa school fence o gate sa Misamis Annex Integrated School nga nagkantidad og 3,028,106 pesos and 28 centavos nga naa karon sa 95% ang nahuman. Din matud pa niya kini una nang gisugdan sa termino ni kanhi mayor og kongresista sa Segundo Distrito Congressman Ando Waminal og nagpadayon karon sa liderato ni Mayor Indy Waminal aron hingpit nga makumpleto ang maong perimeter fence alang sa kaluwasan sa mga estudyante sa maong tunghaan. Nga atong eskwelahan karon nga kamulong nang giayo ang kural. So makita nato karon na napud na sa mga 95%, no, mahuman na po na siya. So gwapo na kayo, safety na gid ang atong mga bata panahon sa ting klase. Dugang pampahayag ni Kapitan Kanumay base sa mga infra projects nga iyang nadawat gikan ka Mayor Indy diin sumala pa niya. Karon no, daghan-daghan man tagi pangayo ni Mayor. So ang iya pong saad sa ato nga dili ta mabalaka, labi na kita mga usamis non, dili ta mabalaka mo gawas man siya pagka mayor ato na siya sa kongreso, ang iyahang gugma sa ato ang syudad na agap. So tanan-tanan nga unsay atong dapat pangayoon para niya. Andam siyang hatag mo, andam siya nga mo tagaan ng mga budget bisan pa man tuod og dili tanan-tanan anang panahon na, pero gahuna-huna gyud siya para sa kaayuhan kalambuan sa atong syudad. Ang ikatulo sa mga proyekto na tukod sa Barangay Carmen Annex mao ang Barangay Health Station kun BHS nga gibubuan og pondo ni Congressman Ando Waminal alang sa mga residente sa maong barangay. Nga dagkantidad usab og kapin sa 2.4 milyon pesos nga naa na usab karon sa 98% ang natapos. Gilauman nga hapit na gayud kini makumpleto og ma-turnover aron higpit nga mapamuslan sa mga tawhan sa Barangay Carmen Annex. Oh, kaning ato ang BHS na to karon nga gihatag pud sa ato ang kadagkuan sa kang Congressman Ando Waminal nga nagkantidad po ni siya og 2.4 milyon. Karon naa sa mga 98% na siya nahuman. So gamay na kay kulang no, mga finishing touches na lang ni. So mahuman na ni dayon mga siguro mga semana na lang siguro ni alala. Ang tulo ka mga infra projects nga gitukma og natukod sa Team Asienso Administration sa Barangay Carmen Annex nagtimaan lamang sa lig-on mga panigkuusa, panag-alayon og paningkamot sa mga lidere sa probinsya ug dakbayan, ilabi na ni Governor Henry S. Waminal, Congressman Ando Waminal ug ingon man ni Mayor Attorney Indy Waminal Jr. nga napadayon nga naghatod og tukmang mga proyekto ug serbisyo alang sa mga katawhan sa dakbayan sa Osamis. So ang sa ako alang sa tibuok katawhan din sa Barangay Carmen, among dakong pasalamat kaninyo Attorney Governor Attorney Henry Waminal Senior, sa ato ang halangdon nga Congressman Ando og kanimo umaabot nga Congressman naman gyud kanang proklamar naman Congressman Indy Waminal, daghang kayong salamat kaninyong tanan sa inyong suporta diri sa among barangay. No, nga wala gyud paghupas ang inyong gugma, ang inyong gibubuo diri sa among barangay. Daghang kay salamat kaninyong tanan kay kung wala mo dili maingon ani ang among barangay. Alang sa Osamis Today, ako si Bernald Texon. Salamat Bernald, baratong bugas para sa misamis noon, bagong ani. Ma-report si Adonai Vicena. Dili bahay o laon o unsa pa nga mga negatibong issue labot sa bugas nga baratong giapod-apod sa gobyerno. Dili susama niana ang BBM rice o baratong bugas para sa misamisnon nga local version sa kadiwa nga gipatuman ni Governor Henry Sevilla Waminal. Kini ang gipaklaro ni Committee on Agriculture Chairman sa Sangguniang Panalawigan, Board Member Winston Katani, atol sa paglusad sa BBM rice sa upat ka barangay sa dakbayan sa Osamis, dili palang dugay.
Subling gipasabot sa board member nga ang BBM Rice abot kini sa local rice farmers sa probinsya nga bag-o lang giani og gisubsidiya sa kagamahanang provincial og sa Department of Agriculture og mao kini karon ang gipanghatod sa mga barangay sa probinsya. Ang BBM Rice mao kini ang bunga sa gipatuman nga ARFAP o Ascenso Rice Farmers Full Assistance Program nga gilusad sa unang termino ni Governor Henry Sevilla Wominal niadtong 2022. Nangayo og dispensa si board member Winston Katani sa mga misamisnon kun nganong limitado pa ang produksyon sa BBM Rice sa rason nga maupay pagsugod sa programa. Apan sa dili madugay, mas modaghan pa ang produksyon niini labi na kon operational na ang post-harvest facility, particular ang duha ka mga dagkong rice milling plant sa Oroquieta City ug Tangub City. Unsay gising sa atong pinagkagobernador? May engage ang probinsya karon trading sa humay na malit ang atong gobyerno sa humay at 1 peso to 2 pesos higher than the trading price. So nasubat, natabangan natin ang mga farmers kay napalit naman po na nila mga humay sa 1 peso to 2 pesos higher kung saan sa market price ko. 1 or 2 weeks from now, magsugod na operate ang atong duha ka mga galingan o dry plant din sa Misamis Occidental. Ang isa nasa Oroquieta, ang isa naa sa Tangub. It is a state of the art kaya nga naman pinakapas na surgeon ng klase sa galingan. Multi-pass, no? Buti pa sa wapo na kayo ang resulta sa mahimong bugas ani atong duha ka galingan karon nga naa sa Misamis Occidental. So kaning programa mga kaigsunan og inyong sabton pag-ayo ang ARPA ang usa ray purpose ani matabangan atong maayo ang atong mga farmers pero tanawa ang sa bottom line. Ang bottom line ani dili lang ang farmers mo'y natabangan kundi ang tanan lumulupyo sa probinsya kay kita tanan makatilaw sa tuwang barato nga bugas. Akong balik giingon kanina ni Konselsan, dili ni siya paliha sa una nga nagpumakita na baligya na barato nga bugas ang ubang tao mangyamit na board barato na board pero bahay na board barato na board pero kalima na mo lang kilisan board sus irong nalay mo kaon board kami din namin kataon dili nano kanang inyong mga silingan ng mga farmers ilan yung abot balik ko na to gikan sa maayong land preparation wapong kasi sa seeds full of fertilizers mauna karon ang atong ipamaligya anak na kantidad. Alang sa Uzamis Today, Adoni Desina reporting. Salamat Don.